Gasgas na ang gilid ng ATM card, halos di na mabasa sa 20 taon sa pitaka. Iniabot ito ni inay sa palad ko 1 linggo bago siya namatay, nanginginig ang kanyang mga payat na daliri. Pangako, gamitin mo lang ito pag wala ka na talagang matakbuhan, bulong niya. Nangako ako, di akalaing kailangan ko pala ito. Ngunit sa labas ng BPI sa Ayala, may 1,500 na lang at walang matuluyan, isinalpak ko rin ang card sa makina. Ang nangyari ay nagpatakbo sa manager palabas ng kanyang opisina, putlang-putla ang mukha na parang papel. "Sir, wag po kayong aalis," aniya habang nanginginig ang boses sa labis na pagkagulat. "Kailangang pumasok kayo agad. Ang account na ito, Diyos ko, hindi ito maaari." Ako si Mateo Reyes, 42 anyos at 71 oras na ang nakaraan. Pinalayas ako ni Victoria sa aming mansyon sa Forbes Park na parang basura. Kinuha niya ang lahat, bahay, mga kotse, investment, pati asong sinagip ko noon. Ang abogado niyang si Percival Mendoza ay ngumiti sa akin sa mesa na parang pating na nakakaamoy ng dugo. Ginyang Reyes, dahil ang lahat ng ari-arian ay nabili gamit ang kita ni Ginang Victoria at dahil sa liit ng ambag mo sa mga taon, aalis kabitbit lang ang kung anong dinala mo sa kasal na ito. Wala. Si Victoria ay nakaupo lang doon sa kanyang Chanel suit, tinitingnan ng phone habang winawasak ang buhay ko. 15 taon ng kasal na naging tumpok na lang ng papel na pinirmahan ko nang nanginginig dahil wala akong pambayad sa laban. Ang sahod ko sa pagtuturo ay napunta sa gastos, ngunit sahod niya ang pambili. Sa batas ng bansa, ang mas malaki ang kita ang madalas na panalo at talo ako ng husto. Ngunit sa umagang iyon sa ATM, nagbago ang lahat. Ang natuklasan ko tungkol sa aking ina, sa aking pamilya, at sa babaeng pinakasalan ko ay magpapabaliktad sa mundo ko. Kung gusto niyo ang kwento, pindutin ang subscribe at mag-comment. Ang suporta niyo ay mahalaga at binabasa ko ang bawat komento. Ngayon, ituloy natin ang nangyari. 3 araw ang nakalipas, nasa opisina ako para tulungan si Victoria sa kanyang quarterly presentation. Iyon ang ginagawa ko. Suportahan siya, ayusin ang slides, tiyakin na nasa kanya ang lahat ng kailangan. Nagturo ako ng English sa high school ng 28 taon. Umuuwi araw-araw sa asawang 10 beses ang laki ng sahod sa akin at laging pinapamukha iyon. "Mateo, pwedeng pakikuha ang laptop charger ko?" sabi ni Victoria nang hindi tumitingin. Hindi mahal o babe, Mateo lang. Parang katulong. Pumunta ako sa kwarto at doon ko nakita. Papeles ng diborsyo na maayos na nakalagay sa unan ko na parang nakakatakot na serbisyo. Huminto ang puso ko. Lumitaw si Victoria sa pinto, nakakross ang braso, mukhang inis na nahanap ko agad yon. "Kailangang nating mag-usap," sabi niya na parang nagpapa-appointment lang sa dentista. "Vic, ano ito? Kung ano ang nakikita mo, maghahain ako ng diborsyo. Handa na ang lahat kay Percival. Pipirma ka na lang." Naupo ako sa gilid ng kama kung saan kami natulog ng 15 taon at sinubukang intindihin ang lahat. "Bakit? Anong mali?" Tumawa si Victoria. Tumawa talaga. "Walang mali, Mateo. Sadyang kulang ka lang at hindi sapat para sa isang katulad ko. 42 anyos na ako, nagpapatakbo ng kumpanyang halagang 10 bilyon at kasal sa guro na ang tingin sa date ay sa Mary Grace lang. Naiintindihan mo ba kung gaano iyon kahiya-hiya? Akala ko masaya tayo. Mali ka. Matagal na akong hindi masaya. Napagod lang akong magpanggap." Tiningnan niya ang Cartier na binili ko sa 10th anniversary. Naghihintay si Percival sa opisina. "Tapusin na natin ito." Malupit ang pulong. Si Percival Mendoza ay eksperto sa mga mayayamang kliyente na gustong durugin ang mga asawa. Inihanda niya ang kaso ni Victoria ng may katumpakan. Lahat ng ari-arian ay nabili gamit ang kita ni Ginang Victoria, paliwanag ni Percival habang nag-aabot. Ang bahay na binili 12 taon na ang nakaraan, down payment mula sa bonus ni Mrs. Ang investment accounts ay mula rin sa kanya. Ang mga sasakyan, kay Mrs. Ang bakasyunan sa Tagaytay, kay Mrs. din. Pero magkatuwang ang ari-arian sa batas natin, sabi ko, habang nanginginig ang boses ko kahit sa sarili kong pandinig. Wala ba akong kalahati?
Ngumiti si Percival na parang nagbiro ako. Sa teorya, oo. Pero handang maging bukas palad si Mrs. Bibigyan kanya ng 2,500,000 bilang settlement basta pipirma ka ngayon at bibitiw sa lahat ng habol sa kanya. 2.5 milyon. 15 taon na naging 160,000 kada taon. Baliw na ito, sabi ko kay Victoria. Vic, mali ito. Nagbabasa lang siya sa phone, hindi nakikinig. Pirma na, Mateo. May appointment pa si Percival ng 4:00. Kailangan ko ng sariling abogado. Lumapit si Percival, ang boses niya ay naging malamig na parang isang banta sa akin. G. Reyes, linawin natin. Kung pipilitin mo si Ginang Victoria na dalhin ito sa korte sa isang trial, ibabaon ka namin. Patutunayan namin na ang ambag mo sa kasal na ito ay balewala. Magdadala kami ng mga saksi na magsasabi tungkol sa kawalan mo ng ambisyon, ang pagiging kontento sa pagiging katamtaman. Pagkatapos nito, wala kang matitira kundi utang sa abogado. Ang 2.5 milyong alok ay mawawala paglabas mo ng pinto. Tiningnan ko si Victoria sa huling pagkakataon. Umaasang makita ang babaeng minahal ko sa coffee shop 16 na taon na ang nakaraan. Ang estudyanteng nagsabing hanga siya sa mga guro dahil binabago nila ang buhay ng tao. Ngunit wala na ang babaeng iyon kung nag-exist man siya. Pinirmahan ko ang bawat pahina nang hindi binabasa. Matalinong pa siya, sabi ni Percival, sabay abot ng tseke. Nagayos si Mrs. ng hotel para sa iyo hanggang dulo ng linggo. Pagkatapos noon, bahala ka na. Tumayo si Victoria, inaayos ang palda. Nag-impake na ako ng damit mo. Nasa garahe na. Pinalitan na ang security code ng bahay, kaya huwag ka nang babalik. Si Percival na ang bahala. Lumakad siya palabas nang hindi lumilingon. 15 na taon at hindi man lang nakapagpaalam. Ang hotel na kinuha ni Percival ay isang mumurahing motel sa tabi ng highway, kung saan sira ang aircon at manipis ang dingding para marinig ang bawat usapan sa kabila. 3 araw ako doon sa gitna ng kalituhan, kumakain ng sitsirya at tulala. Pinagmamasdan ang kisame, iniisip kung paano nawasak ang buhay ko ng ganito. Ang tseke na 2.5 milyon ay nasa tabi ko, tinutukso ako. Mukhang malaki, pero parang wala rin sa totoo lang. Sa Forbes Park, hindi man lang nito mababayaran ang upa sa isang disenteng lugar. Kailangan ko ng deposit, gamit, at kung ano-ano pa sa buhay. Sa 3 araw, pinilit ko ang sarili sa bangko para ideposito ang tseke at magplano. Doon ko naalala ang card ni Inay. Namatay si Elena Reyes 23 taon na ang nakaraan. Noong bago pa lang ako sa kolehiyo at naniniwala sa mundo. Tahimik na babae si Inay, nagtatrabaho bilang bookkeeper para sa maliliit na negosyo sa aming bayan noon. Wala kaming gaanong pera. Nagmamaneho siya ng lumang Honda, gumagamit ng coupons, bumibili sa ukay-ukay, pero bukas ang palad niya sa kung anong meron siya. Laging tumutulong sa kapitbahay, laging may pera para sa gamit ko sa eskwela o mga libro. 1 linggo bago siya namatay sa sakit, tinawag niya ako sa kanyang tabi sa kama. Mateo, kailangan mong mangako sa akin, sabi niya sa mahinang boses. Kahit ano, Nay? Kumuha siya ng bank card sa drawer at inilagay sa kamay ko. Galing ito sa account na binuksan ko noon. Ang PIN ay ang iyong kaarawan, buwan at araw. Pangako, gamitin mo lang ito pag wala ka na talagang matakbuhan. Kapag nasa pinakamababang punto ka na. Nangako ako, nalilito man, ayaw ko siyang biguin. Nay, anong account? Anong pera? Maiintindihan mo rin pagdating ng tamang panahon. Mangako ka lang, pangako. Namatay siya makalipas ang 2 araw. Inilagay ko ang card sa pitaka at kinalimutan. Akala ko ay maliit lang na ipon na may ilang libo na naitabi niya para sa akin. Hindi ko kailanman sinuri. Parang mali kasi, na parang inaamin ko na kailangan ko ang tulong ng aking namatay na ina. Ngunit habang nakatayo sa labas ng BPI sa Ayala Avenue na wala nang natitira, inilabas ko ang luma ng ATM card. Ang magnetic strip ay halos di mabasa sa 23 taon sa wallet. Isinalpak ko ito, akalang iluluwa lang. Pakilagay ang PIN. Tinipe ko ang 0724, birthday ko, Hulyo 24. Mas matagal ang pagproseso ng makina, parang may iniisip na malalim. Namatay ang screen. Tapos ay kumislap. Mangyaring makipag-usap sa banker agad.
Kinabahan ako. Siguro ay sarado na ang account o may problema sa fraud. 23 taon ay matagal na panahon. Siyempre, hindi gagana. Paalis na sana ako nang bumukas ang pinto ng bangko. Isang lalaking nakasuit, nasa 50s ang edad, may tag na Douglas Tan, branch manager, ang tumakbo sa akin. "Sir," sabi niya, hingal na parang nakipagkarera. "Sir, huwag po kayong aalis. Kailangan nating pumasok sa loob ngayon din." "May problema ba?" Namumutla siya rito. "Ang account na binuksan niyo, kailangan kong suriin ang isang bagay. Importante ito." Sumunod ako, nalilito at lalong nag-aalala. Nasangkot ba si Inay sa ilegal? Ang account bang ito ay galing sa panloloko? Dinala ako ni Douglas sa isang pribadong opisina sa likod. Pinaupo ako, isinara ang pinto at humarap sa computer niya agad. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagtitipa. "Sir, pwede bang makita ang ID mo?" Ibinigay ko ang lisensya ko sa kanya. Inihambing niya ito sa screen tapos ay tiningnan ako na parang nakakita ng multo. "G. Reyes, kailan niyo huling binuksan ang account na ito?" "Hindi pa." Ibinigay ito ni Inay 23 taon na ang nakaraan bago siya namatay. Hindi ko pa ito nagagamit. Sumandal si Douglas sa kanyang upuan, hinahawakan ang buhok niya. "G. Reyes, ang account na sinubukan niyo, ang balanse ay 2.5 billion. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng husto. Napatawa ako dahil napaka-absurdo nito. Imposible iyan. Bookkeeper lang ang ina ko. Lumang kotse ang gamit niya noon. Nakatira kami sa maliit na apartment sa buong kabataan ko. Ang account ay binuksan noong 1985, dagdag ni Douglas, nanginginig pa rin. Nakita ko ang dokumento na may pangalan ni Inay, Elena Marie Reyes, sa itaas. Hindi lang bookkeeper ang ina niyo, G. Reyes. Ayon sa mga papel na ito, siya ang pangunahing shareholder ng kumpanyang tinatawag na Maharlika Financial Holdings. May saysay ba ang pangalang iyon sa inyo? Umiling ako, parang nasa panaginip na gising. Kumuha si Douglas ng isa pang papel. Ang Maharlika Financial ay isang venture capital firm noong 1980. Naglagay ito ng puhunan sa mga tech companies na naging higante sa industriya. Microsoft, Apple, Oracle. Ang 2.5 milyong puhunan ng ina nyo ay lumago ng napakalaki. Hindi maaari. Hindi ito kailanman nabanggit ni Inay sa akin. Ayon sa mga tala, sinabi niya na huwag sabihin sa inyo ang tungkol sa account hanggang sa buksan nyo ito. May sulat dito na dapat ibigay sa inyo. Binuksan niya ang drawer at kumuha ng selyadong sobre na tila ilang dekada nang nandoon. Ang sulat ni Inay sa harap, para kay Mateo kapag kailangan na niya. Nanginginig ako sa pagbukas. Ang papel sa loob ay nanilaw na sa luma, pero malinaw ang bawat salita. "Pinakamamahal kong Mateo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay ginamit mo na ang card. Ibig sabihin ay nasa ilalim ka na. At patawad kung wala ako para tulungan ka, pero marahil sa paraang ito ay narito ako. Marahil ay nalilito ka sa laki ng pera. Heto ang totoo. Noong 25 anyos ako, nagtrabaho ako bilang bookkeeper sa startup na Maharlika Financial. Ang founder na si James Sterling ay hindi ako mabayaran ng malaki, kaya binigyan niya ako ng shares sa kumpanya. Wala akong ideya kung ano yon, pero kailangan ko ng trabaho. Ang shares na iyon ay naging milyon-milyon ng lumago ang negosyo. Maaari akong mamuhay na parang Reyna, Mateo, pero pinili kong hindi. Nakita ko ang maraming tao na winasak ang buhay dahil sa biglaang yaman. Nakita ko ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa pera, sa kasakiman, sa mga taong mas mahal ang dolyar kaysa sa kapwa. Kaya pumili ako. Mamumuhay ako ng simple para sa iyo. Para sa sandaling kailangan mo na talaga, hindi para sa luho, kundi para mabuhay, para sa pangalawang pagkakataon. Inayos ko ang account na ito na may bilin. Mabubuksan mo lang ito kapag wala ka ng iba, kapag nasa pinakamababang punto ka na. Dahil doon mas mahalaga ang pera. Hindi kapag komportable ka, kundi kapag gipit ka na. Ang halaga sa account na ito ay sa iyo ng buo at legal. Walang buwis o bawal. Naghihintay lang ito sa iyo. At kung binabasa mo ito, dumating na ang oras. Gamitin mo ito ng wasto, anak. Hindi para bumili ng kung ano-ano,
kundi para bumuo, para magsimulang muli, para maging lalaking alam kong kaya mo. Mahal kita higit sa pera. Inay. Naupo ako sa opisina ni Douglas Tan, umaagos ang luha sa mukha, hawak ang sulat mula sa inang 24 taon ng patay, pero alam kung kailan ko siya kakailanganin. G. Reyes, sabi ni Douglas ng mahina. Ano ang gusto ninyong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Inisip ko si Victoria sa mansyon, nagdiriwang dahil wala na ako roon. Inisip ko si Percival Mendoza na nagparamdam sa akin na basura ako. Ang mukha ni Victoria, nang tawagan siya ni Percival Mendoza, makalipas ang 3 araw ay isang bagay na pangkasaysayan. Alam ko dahil ang assistant niyang si Melissa na laging mabait sa akin ay nag-text sa akin. Ibinato niya ang phone at sumigaw ng 5 minuto. Mukhang takot si Percival. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko? Kinuha ko si Atinart Katrina Morelos, ang abogadong tanyag sa pagtalo kay Percival Mendoza sa korte. 40,000 ang bayad sa kanya kada oras at sulit ang bawat sentimo. G. Reyes, sabi ni Katrina sa unang pulong, pinirmahan mo na ang karapatan sa ari-arian. Mahirap itong bawiin. Pinirmahan ko iyon sa ilalim ng banta, paliwanag ko rito. Binigyan ako ng kulang sa 24 oras, binantaan ng pagkasira kung hindi tatanggapin at bawal kumonsulta sa sariling abogado. Ngumiti si Katrina. Coercion iyan. At ang settlement ay hindi makatao. 2.5 milyon para sa 15 taon kung saan ibinigay mo ang lahat ng sahod mo para sa bahay. Kahit first-year law student ay kayang itumba iyan. Nag-file siya ng emergency motion para itabi ang settlement base sa coercion, unconscionability at kawalan ng tamang financial disclosure. Ang hearing ay sa loob ng 2 linggo. Habang naghihintay, ginamit ko ang pera ni Inay para kumuha ng apartment sa magandang lugar. Hindi mansyon pero malinis at moderno ang pwesto. Bumili ako ng gamit, totoong gamit, hindi iyong mahal na designer na gusto ni Victoria, kundi komportable at bagay sa akin. Tinawagan ko rin ang mga taong nawala sa buhay ko noong kasal pa ako. Mga dating kaibigan sa kolehiyo na ayaw ni Victoria. Ang kapatid kong si David, na 5 taon ko nang hindi nakakausap dahil nahihiya si Victoria. Lahat sila ay tinanggap ako na parang nakalaya sa kulungan. Mateo, sasabihin ko sa iyo, sabi ni David habang nag-iinuman kami. Nakita namin ang ginagawa niya sa iyo, parang paliit ka ng paliit bawat taon. Masaya kaming makita kang nakatayo ng diretsyo muli. Ang hearing sa korte ay noong Martes ng umaga. Nakasuit ako na binili ko. Hindi mahal, pero malinis at propesyonal. Dumating si Victoria na parang corporate warrior. Armani suit, Louis Vuitton na sapatos. Si Percival Mendoza sa tabi niya ay hindi gaanong kumpiyansa. Si Hukom Raquel Santos ang namumuno. Isang babaeng nasa 60s na kilala sa pagiging mahigpit sa mga bully. Binasa ko na ang motion na ito. G. Mendoza, pakipaliwanag kung bakit 2.5 milyon lang ang inialok ng kliyente mo sa 15 taon ng kasal. Tumayo si Percival, inaayos ang kurbata. Mahal na hukom, ang settlement ay ayon sa ambag sa kasal. Mas malaki ang kita ni Ginang Victoria at marunong akong magbasa. G. Mendoza, putol ng hukom. Ang ikinababahala ko ay ang panahon. Binigyan si G. Reyes ng kulang sa 24 oras para pumirma, pinagbawalan sa sariling abogado, at binantaan ang pagkasira kung magpapatuloy sa trial. Magandang usapan ba iyan sa tingin mo? Hindi mapakali si Percival. Binibilisan lang namin ang proseso, hukom. Pinipilit niyo ang settlement, pagtatama ng hukom. At Taylor Morelos, granted ang motion. Magkakaroon tayo ng trial para sa tamang hatian ng yaman. Namula si Victoria. May ibinulong siya kay Percival na umiling naman sa kanya. Biglang tumayo si Victoria. Mahal na hukom, gusto kong magsalita. Nagulat ang hukom. Hindi ito normal, Ginang Victoria. Alam ko, pero kasal ko ito at pera ko. May karapatan akong marinig doon. Pinayagan siya ng hukom. Humaharap si Victoria sa akin, puno ng galit at gulat. Mateo, anong ginagawa mo? Tinanggap mo na ang settlement. Pinirmahan mo na ang mga papel. Hindi ka pwedeng humingi ng dagdag dahil lang nagsisisi ka ngayon. Tumayo ako at hinawakan ni Katrina ang braso ko.
pero dahan-dahan ko itong inalis sa kanya. Mahal na Hukom, maaari bang sumagot? Tumango si Hukom Santos. Tiningnan ko si Victoria. Tinitigang mabuti at wala akong naramdaman. Walang galit, walang pag-ibig, wala lang. Vic, hindi ko ito ginagawa dahil sa pera mo. Ginagawa ko ito dahil mali ang ginawa mo. Pinilit mo ako dahil akala mo ay mahina ako at walang ibang option sa buhay. Trinato mo ako na parang basura dahil hindi ako kasing yaman mo. Pero iniwanan ako ng ina ko ng regalo, hindi dahil deserve ko, kundi dahil mahal niya ako. At ang regalong iyon ang nagbigay sa akin ng bagay na sinubukan mong kunin. Opsyon. Nanliit ang mata ni Victoria. Anong regalo? Mana, sabi ko lang. Sapat para hindi ko kailanganin iyon. Sapat para makakuha ng magaling na abogado at labanan ka sa korte hanggat kailangan. Tumayo agad si Percival Mendoza. Mahal na Hukom, ang bagong yaman ni G. Reyes ay walang kinalaman sa hatian ng yaman ng mag-asawa. Sa totoo lang, G. Mendoza, sabi ni Katrina, mahalaga ito. Pinatutunayan nito na ang banta nyo ay walang saysay rito. Hindi na lumalaban ang kliyente ko para mabuhay. Lumalaban siya para sa prinsipyo. Pinapanood ng Hukom ang palitan ng may interes. Tuloy ang trial na ito. Inuutusan ko ang magkabilang panig na ilabas ang lahat ng financial disclosure kasama ang yaman bago, habang at pagkatapos ng kasal. Magkikita tayo sa loob ng 60 na araw muli. Ang trial ay tumagal ng 3 linggo at napakaganda nito. Winasak ni Katrina Morelos ang bawat argumento ni Percival Mendoza. Nagdala siya ng mga saksi para sa ambag ko sa career ni Victoria, ang mga dinner na inayos ko, ang mga presentation na inedit ko, ang bahay na pinamahalaan ko para makatutok siya sa kanyang trabaho noon. Nagdala siya ng financial experts na nagsabing ang 2.5 milyon para sa 15 taon ay hindi makatarungan. Nagdala siya ng mga therapist para sa epekto ng coercion sa tao. Lumaban si Percival pero talo siya. Si Katrina ay walang katulad at handa. Sa araw ng hatol, puno ang korte. Binasa ni Hukom Santos ang desisyon ng walang paligoy-ligoy. Matapos suriin ang ebidensya, nakita ng korte na ang unang settlement ay hindi makatarungan at nakuha sa pamamagitan ng pamumuwersa. Ang korte ay naguutos ng ganitong hatian. Tapos ang kaso. Parang nasampal si Victoria. P25 milyon sa itaas ng kalahati ng lahat. Siguro ay 150 milyon ang kabuuan kapag naibenta na ang lahat. Pero hindi ang pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mukha niya nang ma-realize na hindi ako ang mahinang lalaki na akala niya. Ang mahalaga ay ang pagtayo para sa sarili sa 15 na taon. Pagkatapos ng hatol, lumakad ako palabas ng korte sa init ng araw sa Pilipinas. Kasama ko si Katrina, nakangiti. Magaling ang ginawa mo, Mateo, anya. Karamihan ay tatanggapin na lang ang settlement at mabubuhay sa pait. Lumaban ka. Sabi ni Inay gamitin ko lang ang regalo niya pag wala na akong natitira, sabi ko. Lumalabas na ang kawalan ng natitira ang kailangan ko para mahanap ang sarili ko. 6 na buwan ang lumipas, nasa coffee shop ako sa Ayala, ang parehong lugar kung saan ko nakilala si Victoria noon. Nagche-check ako ng papel ng mga estudyante ko, bumalik ako sa pagtuturo pagkatapos ng diborsyo. Hilig ko talaga ito, hindi dahil sa wala. Isang babae ang naupo sa tabi ko, nahihirapan sa laptop na ayaw gumana. Nang hindi nag-iisip, tumulong ako. Minsan ay matigas ang power button. Kailangan mong pindutin ng 5 segundo. Sinubukan niya at nabuhay ang laptop. Maraming salamat. Wala talaga akong alam sa teknolohiya. Walang anuman. Ako si Mateo. Caroline, sabi niya, nakangiti. Guro ka ba? Tiningnan ko ang mga papel na tinitingnan ko. English teacher sa high school. Ang galing naman. Guro rin ang kapatid ko. Sabi niya, ito ang pinakamahirap na trabahong minahal niya. Nag-usap kami ng 2 oras tungkol sa lahat ng bagay. Nurse siya sa ospital, hiwalay rin, masayahin at totoo sa paraang hindi naging si Victoria. Nang maghiwalay kami, isinulat niya ang numero niya sa napkin at sinabing tawagan ko siya para magkape muli. Itinupi ko ang napkin ng maayos at inilagay sa pitaka katabi ng card ni Inay.
Noong gabing iyon, nakatayo ako sa apartment habang nakatingin sa bundok, iniisip ang paglalakbay mula sa motel hanggang dito sa aking bagong buhay. Ang perang iniwan ni inay ang nagligtas sa akin, pero may itinuro rin itong mas mahalaga. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa kabutihan, sa trabaho, at sa mga taong mahal mo. Itinuro ni Victoria iyon sa pagtatangkang sirain ako. Pinatunayan ni inay iyon sa pagbibigay sa akin ng paraan para makabuo muli rito. Marami pa akong natitirang mana na katabi lang sa mga investment na lalago pa sa panahon. Hindi ko kailangan ng mansyon o mamahaling kotse o suite. May sapat ako para mabuhay ng maayos, gawin ang hilig ko at tumulong sa iba, gaya ng ginawa ni inay sa akin. Tapos na ang diborsyo. Kay Victoria na ang pera at kumpanya at tagumpay niya. At mayroon akong mas mabuting bagay, dignidad, kapayapaan at kinabukasan na akin lamang talaga. Tama si inay, mas mahalaga ang pera noong wala na akong natitira. Dahil ang kawalan ng lahat ang nagturo sa akin na ang lahat ng kailangan ko ay nasa loob ko na pala. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ito, i-like at mag-comment. Naranasan nyo na bang maliitin at patunayang mali sila? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang totoong kwento na katulad nito. Ang suporta nyo ay mahalaga sa akin at sa aming munting channel. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa rito.